Okay, simulan natin ang pag-uusap natin sa isang tanong. Medyo prangka to. Paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa epekto mo, sa trabaho man, sa komunidad, ay hindi yung diskarte mo, Hindi yung pondo mo, hindi yung pondo, hindi yung galing ng team mo, kundi yung lalim ng tiwala ng mga tao sa'yo. Kasi sa mundo natin ngayon, 'di ba, puro plano, puro timeline, puro metrics. Laging ang iniisipin natin ang susi ay efficiency. Pero base sa mga material na pinag-uusapan natin, may isang katotohanan na parang madalas nating nakakaligtaan Oo, na ang misyon ay hindi umuusad kasabay ng bilis ng kakayahan, bagkus umuusad ito kasabay ng bilis ng tiwala. Kaya ngayon, himayin natin kung bakit itong tiwala, na madalas soft skill lang daw, ang tunay na puhunan. At titingnan natin itong konsepto ng Relational Depth Quotient o RDQ. exactly. At mahalaga talagang idiin yan. Ang tiwala hindi siya bonus lang, no? Sabi nga sa sources, ito yung hidden infrastructure. Hidden infrastructure. Oo, ito yung pundasyon na hindi mo nakikita, pero pag gumuho to, lahat ng nakapatong dito, babagsak. Kapag mababaw ang tiwala, lahat nagiging transactional. Okay. Marupok yung mga partnership. Tapos, kahit maliit na hindi pagkakasundo, gabi pwedeng maging ahas yan sa buong samahan. May isang kwento nga sa material na nakakakilabot talaga. Sige, ano yun? Isipin mo, isang organisasyon na sa labas mukhang perpekto. Malinis ang financial statements, orthodox ang doktrina, ang ganda ng mga strategic plan, parang a well-oiled machine. Okay, parang ideal. Pero halos magdamag, gumuho. Wow! Ano nangyari? May financial scandal ba or something? Wala. At yun yung nakakatakot. Hindi dahil sa iskandalo o maling pamamahala, gumuho ito dahil sa isang relational rupture. Relational rupture? Isang pagkasira ng relasyon na, tahimik na nabuo sa loob ng maraming taon. So yung mission, hindi siya nabigo dahil sa kakulangan ng vision. Nabigo siya dahil sa kakulangan ng relational depth. Parang building na ang ganda ng pintura pero bulok na pala yung mga haligi sa loob. Grabe yan. That's a powerful story. Pero, teka, iniisip ko lang, baka naman extreme example yan. Sa karamihan ng mga kaso, hindi ba't mas madalas na dahilan ng pagkabigo ay maling diskarte o kakulangan sa pondo? How convinced yung sources na itong relational rupture ang primary cause at hindi lang symptom? That's a great question at sinasagot yan ng materyale. Ang argumento nila, madalas yung maling diskarte, yung mga internal conflict na nauuwi sa financial problems, symptoms na pala yan. I see. Symptoms ang mas malalim na problema. Yung kawalan ng tiwala. Kasi isipin mo, pag walang tiwala, walang totoong komunikasyon. Walang psychological safety para sabihin na, teka, parang malitong direksyon natin. Gets. So takot magsalita yung mga tao. Exactly. Ang nangyayari, namana na kasi natin, lalo na sa mga ministeryo at non-profits, yung lohika ng isang korporasyon. Okay, i-breakdown natin yan. Anong ibig sabihin ng lohika ng korporasyon? Na-absorb natin yung mga corporate values na bilis, scalability, efficiency, at brand clarity. Which in itself, hindi naman masama, di ba? Tama. Pero sa corporate logic, ang mga relasyon madalas nagiging instrumental. Nandyan sila para suportahan yung resulta. Okay, parang tool lang. Oo, parang tool. Ang mga tao ay nagiging paraan para maabot ang isang layunin. Ang problema, baliktad daw dapat sa pananaw ng Ebanghelyo. Ang mga tao ay hindi instrumento ng misyon. Sila ang misyon. Sila lang ang mission. Wow. At dito, nagkakaroon ng malaking kontradiksyon. Orthodox ang teologiya pero yung practice sa relasyon napakanipis. Okay. At ang fascinating dito ay yung pag-frame sa relational depth bilang infrastructure, hindi lang accessory. May isang quote sa sources na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Systems move resources. Strategies mobilize people, but relationships carry weight. Wow. Teka, ulitin mo yung huli. Relationships carry weight. Ramdam ko yun. Diba? Kasi yung unang dalawa, alam na natin yan. Systems and strategies.
Pero yung pangatlo, parang madalas nating nakakalimutan. Pwede mo bang i-unpack yan? Anong ibig sabihin ng weight dito? Ang weight dito, kumbaga, ay yung bigat ng katotohanan, yung bigat ng conflict, ng stress, ng kabiguan. Kapag manipis ang relasyon, walang bigat na kayang dalhin. Yung katotohanan, pag sinabi mo, parang atake. Yung vision, parang manipulasyon. Yung pamumuno, parang dominasyon. Pero pag malalim ang relasyon, may weight yan. Kaya nitong buhatin yung bigat ng mahirap na katotohanan. Okay, so it can handle the pressure. Exactly. Kayang sabihin ng walang takot, kayang gamitin ng kapangyarihan ng walang pang-aabuso. At yung pagkakaiba sa kultura, nagiging pagkakataon yan para matuto, hindi isang banta. Dito na ngayon pumapasok yung konsepto ng Relational Depth Quotient o RDQ. Ito yung, kumbaga, lengguwahe para sukatin yung kalusugan at bigat na kayang dalin ng mga relasyon natin. Teka, that's a fascinating term, Relational Depth Quotient or RDQ. Bago tayo magpatuloy, i-breakdown mo nga yan para sa amin based sa material. Ano ba to? Parang IQ or EQ? May score ba to o isa lang siyang conceptual framework? Mahusay na tanong, hindi siya numerical score na parang exam, it's more of a, conceptual framework. Ang RDQ ay isang paraan para i-diagnose yung kalusugan ng isang relasyon o ng isang team. May ilang key components to. Una, psychological safety. Okay. Yung pakiramdam na pwede kang maging vulnerable, pwede kang magkamali, magtanong, nang hindi ka natatakot maparusahan o mapahiya. Mahalaga yan. Sobra. Pangalawa, capacity for truth-telling. Yung kakayahang magbigay at tumanggap ng tapat na feedback, kahit masakit, kasi alam mo para sa ikabubuti ng lahat. At pangatlo, shared history of navigating conflict. Hindi pag-iwas. Hindi pag-iwas sa gulo, kundi yung pagkakaroon ng pinagdaanan mga away na naayos ng maayos na lalong nagpatibay sa inyo. So, a high RDQ means your relationships can carry a lot of weight. Got it. So, hindi score, kundi isang set of indicators. At ang pundasyon pala nito, hindi bagong management theory, nakaugat mismo sa teolohiya. Dito nagiging sobrang interesante para sa akin. Binabanggit sa sources mo ang John 1:14, "The Word became flesh and dwelt among us." Oo, at ang implication niyan ay napakalaki. You know, nabasa ko niyang verse na yan, siguro 100 beses, pero ngayon ko lang na-realize yung contrast. Hindi sinabing, "The Word became efficient." Or the word became scalable. Exactly. Naging laman. That completely reframes the incarnation as a statement about Relational presence. presence. Oo. Ang tiwala nabubuo sa pagiging malapit, sa proximity, hindi sa distansya. Ang pagiging present ang ultimong puhunan sa pagbuo ng tiwala. Hindi mo makukuha yan sa memo or email. Grabe, that's a huge takeaway for me, ah. Exactly. At kung iko-connecta natin yan sa mas malaking larawan, makikita natin kung paano ito isinabuhay mismo ni Jesus, di ba? Sabi sa Mark 3:14, He appointed 12 that they might be with Him. With him. Makasama niya. Pansinin mo yung sequence, no? Bago pa man sila isugo para mangaral, magpagaling, o gumawa ng anumang ministry task, ang unang-unang tawag ay ang makasama siya. Sabi nga sa material, being with precedes being sent. Ang pagiging kasama ay nauuna sa pagiging sugo. Oo, ang otoridad dumadaloy pala mula sa intimacy. Ang mission dumadaloy mula sa shared life. Kaya ang tiwala, hindi yan itinuturo sa isang weekend seminar. Nililinang yan sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng literal na pagsasama. Okay, I get the being with part in a spiritual context. Pero para sa isang leader ngayon, sa isang fast-paced na NGO or let's say startup, paano mo i-justify yung pagiging slow? Hindi ba tricky yan? Ang expectation ng stakeholders at donors ay bilis at resulta, di ba? Baka isipin nila, inefficient ka or worse, tamad. How does this model work sa real world? That's the million-dollar question, di ba? At ang sagot ng sources dito ay isang paradigm shift. Ang pagiging mabagal ni Jesus ay hindi katumbas ng pagiging unproductive. Okay. Ito ay isang strategic na pagpili kung saan mo i-invest ang oras mo. Tingnan mo yung mahahabang pakikipagkain niya. Hindi yon pag-aaksaya ng oras. Yun mismo ang trabaho. Doon nangyayari ang ministry. Doon nabubuo ang community at tiwala.
Yung mga interruption niya, tulad ng babae sa balon sa John 4. Para sa isang CEO na back-to-back ang meetings, abala yun. Pero para kay Jesus, iyon ay divine appointments. Ang sinasabi ng material, itong pagiging mabagal ay isang sadya at propetikong pagtutulo Sa ano? sa commodification of people at mechanization of ministry. Yung pagtrato sa tao na parang produkto sa assembly line. Sa huli, yung investment sa relational depth, mas matatag at pangmatagalan ng resulta kaysa sa mga short-term wins na nakukuha sa bilis pero walang pundasyon. So in a way, it's slow down to go faster later. Or maybe, slow down to go further. Makes sense. So, paano natin isasalin to sa practical na gawain, lalo na sa mga multicultural teams, kung saan mas malaki ang potential for misunderstanding? Dito pumapasok yung konsepto ng partnerships, not projects. Okay, ano ang pagkakaiba? Simple lang. Ang mga proyekto may simula at katapusan. Madalas transactional sila. May objective, may timeline, may output. Tapos na ang proyekto, tapos na rin ang ugnayan. Right. Ang mga partnership naman ay pangmatagalan at covenantal. May kasunduan, may pananagutan sa isa't isa. May magandang halimbawa sa material ne. Isang grupo, nagtayo ng poso sa isang village, isang classic project. Okay, picture taking. Nagpicture, nagpost sa social media, tapos umalis. Yung isa namang grupo, nakipamuhay sa village ng isang taon para pag-aralan kung ano talaga ang kailangan nila. Ang resulta, yung project na poso nasira after 6 months. Sayang. Hindi na naayos. Yung partnership nauwi sa isang community-managed irrigation system na gumagana pa rin 10 taon na ang nakalipas. Yun ang pagkakaiba ng outputs sa transformation. That's a very clear picture of the difference. Okay, this all sounds ideal pag maayos ang lahat. Pero alam naman natin, the deeper the relationship, sometimes the sharper the conflict. Anong sabi ng sources about navigating the inevitable friction? Kasi hindi yan maiiwasan, di ba? Actually, sinasabi sa material na hindi lang ito hindi maiiwasan, kundi kailangan pa nga ito. Kailangan. Oo, ang conflict daw ay hindi ang kaaway. Ang pag-iwasan dito ang tunay na problema. Dahil ang conflict kung harapin ng tama ay pwedeng maging isang trust accelerator. A trust accelerator. I like that. Isang paraan para mas mapabilis ang paglalalim ng tiwala. Siyempre, kung mali ang pagharap, isa ring itong trust destroyer. Nakasalalay talaga sa kung paano ito haharapin. So paano? May framework ba na binibigay para dyan? Meron. Nag-aalok sila ng isang Kingdom Framework for Conflict Repair. 5 hakbang. Una, at ito siguro ang pinakamahirap. Ano yun? Pause before reacting. Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita. Huminga muna. Bago ka mag-post, mag-reply sa email o magsalita, huminga muna. Mas madaling sabihin kaysa gawin yan, lalo na pag mainit ang ulo mo at pakiramdam mo inatake ka. Totoo, kaya kailangan ng practice. Ang pangalawa ay seek understanding before resolution. Unawain muna ang perspektibo ng iba bago ka mag-alok ng solusyon. Madalas kasi, tumatalon tayo agad sa solusyon nang hindi pa talaga naintindihan ang buong kwento mula sa pananaw ng kausap. It's asking questions, not making statements. Okay, sige, try natin. Para maging mas konkreto, kunwari ako yung team member mo na na-miss ang isang importanting deadline. Galit ka kasi naapektuhan ng buong team. Paano mo i-apply yung unang 2 steps sa akin? Sige, ang natural na reaksyon, di ba, ay sabihing, bakit mo na-miss to? Na-late tuloy tayong lahat. Pero using the framework, I would first pause. Hihinga ako. Then instead of accusing, I would seek understanding. Okay. Sasabihin ko, hey, napansin ko na miss natin yung deadline. Usually, on top of your game ka, so I just wanted to check in. Kumusta ka? May nangyari ba? Kita mo yung difference? Big difference. Nakaka-disarm yun. Okay, what's the 3rd step? Pangatlo, name harm without accusation. Sabihin ang totoo na may pagmamahal. Ito yung part na sasabihin mo yung epekto sa iyo o sa team. So sa senaryo natin, sasabihin ko, okay, thanks for sharing. To be honest, apektado talaga yung timeline ng buong team dahil sa nangyari. And it puts us in a difficult position. Gusto ko lang maging transparent tungkol dyan.
So, tinutukoy mo yung harm pero hindi ka naninisi. Hindi ko sinasabihing kasalanan mo to. Clear. Pang-apat, pursue restoration over winning. Importante to. Oo, mas mahalaga ang pagpapanumbalik ng relasyon kaysa sa manalo sa argumento. Ang goal ay hindi para patunayan na tama ako at mali ka. Ang goal ay paano natin aayusin to together. At panghuli, commit to ongoing relationship. Hindi one-time fix. Hindi. Ang pag-aayos ay isang patuloy na proseso, hindi isang beses na transaksyon. Kailangan ng commitment na manatili sa relasyon kahit mahirap. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo na nakikinig, para sa akin ang buong ideya ng relational depth ay isang malaking paanyaya na baguhin natin yung sukat natin ng tagumpay. Tungo sa pagiging mas mabagal, mas malalim at mas totoo. Ang misyon pala ay hindi lang pagkumpleto ng mga gawain, ito ay pagsama sa paglalakbay. At babalik tayo sa sinabi natin sa simula, mission advances at the speed of trust. Tama. Ang tunay na epekto ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang ating nararating, kundi sa kung gaano kalalim ang ating natutunang maglakad ng magkakasama. At iiwan namin sa iyo ang isang huling mapaghamong kaisipan. Sa iyong mga relasyon, profesional man o personal, ang issue ay hindi na kung mahalaga ba ang tiwala. Alam na nating lahat yan, di ba? Oo naman. Kung mas malalim na tanong, base sa mga napag-usapan natin, ay ito. Sa mga pinaka-importante mong ugnayan, ano ang default setting mo? Transaction o transformation? Sinasadya mo bang linangin ang tiwala sa pamamagitan ng pagiging present at pagharap sa conflict? O tahimik mo itong inuubos sa kakamadali at pag-iwas? Dahil sa isang mundong marupok ang kredibilidad, ang mga nakakaunawa kung paano lumalago ang tiwala ay laging makakarating mang mas malayo at mas buo kaysa sa mga umaasa lang sa diskarte.